Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mahuhulog sa bangin si Lineth dahil sa pagkakatulak ni Carlos nang hindi sinasadya. Parehas nilang tinatawag si Lineth, pero si RJ, pangalan ni RJ ang sinisigaw ni Lineth. Paano pa kaya makakaligtas sina Lineth at RJ sa galit ni Carlos? Abot kamay na pangarap. Pansamantalang nakatakas sina Lineth at RJ dahil tinulungan sila ni Regan at Annalyn. Nagmaneho na agad si RJ kasama si Lineth. Hindi pa man sila nakakalayo ay maya-maya nandyan na agad si Carlos. Sinusundan na naman sila. Natataranta si Lineth. Sigaw siya ng sigaw. Pinagmamadali niya si RJ. Nakafocus si RJ sa pagmamaneho. Pinakapit niya si Lineth dahil mas bibilisan pa niya ang pagdadrive ng kotse. Samantala nag-aalala si Annalyn dahil hindi pa rin niya nakakausap ang nanay at tatay niya. Nakikipag-usap siya kay Giselle. Tita Giselle, hanggang ngayon hindi pa rin po sinasagot ni nanay at tatay ang tawag ko. Nag-aalala na po ako talaga. Sumagot si Giselle. May pulis na nakasunod sa kanila. Huwag ka nang mag-alala. Maya-maya ay tatawag rin yun sila. Pagpatuloy na lang natin ang pagdarasal para sa kanila. Tumatango si Annalyn. Maya-maya ay tumawag si Zoe. Nagulat si Annalyn. Tita Giselle, si Zoe tumatawag. Sabi ni Giselle, sagutin mo baka tungkol na yan kay Obeng. In-speakerphone ni Annalyn ng cellphone para marinig rin ni Tita Giselle niya. Sabi ni Zoe, hello Annalyn, kamusta? Sabi kanina papunta na rin dito sina Daddy pero wala pa rin sila dito. Magkasama ba kayo? Sabi ni Annalyn, hindi kami magkasama. Kanina hinahabol sila ni Doc Carlos. Nag-aalala na nga ako kasi hindi pa rin sila tumatawag. Sobrang iba ang itsura ni Doc Carlos. Parang hindi mo na siya makikilala. Para na siyang halimaw? Nagtanong pa si Zoe. Halimaw? Paano mo nasabing halimaw si Doc Carlos? Sumagot si Annalyn. Sobrang galit siya kanina kina nanay at tatay. Ang sabi pa, si Doc Carlos ang pumatay kay Tita Irene. Nagulat si Zoe. Ano? Si Doc Carlos ang pumatay kay Irene? Bakit? Paano? Sumagot ulit si Annalyn. Oo Zoe, si Harry na mismo ang nagsabi sa akin. Inamin raw ni Doc Carlos ang ginawa niya. Ang dami niya ng kasalanan. Dapat pagbayaran niya lahat ng mga ginawa niya. Dapat sa kanya makulong. Ang lakas ng kaba ni Zoe. Wala siyang maikomento sa mga sinabi ni Annalyn. Sabi ni Annalyn, sige Zoe, balitaan mo na lang kami kung tumuloy na dyan sina nanay at tatay. Mag-follow up na rin kami sa mga pulis. Parang nanlumo si Zoe sa balita tungkol sa tunay niyang ama. Sa Apex, nag-uusap-usap naman ang mga nurse at doktor na Marites. Nakarating na sa kanila ang balita na si Carlos ang pumatay kay Irene at nanutok pa ng barel kina RJ at Lineth habang patakas sila. Nabibigla sila dahil ibang-iba ang pinakikitang kabaitan ni Carlos. Hindi nila akalain. Sabi ni Doc Anton, grabe talaga si Doc Carlos no? Maamong tupa ang pakita niya sa lahat. Alam nyo, hindi na si Ma'am Moira ang pinakamasamang taong nakilala ko. Si Doc Carlos na. Nag-react rin ng mga doktor at nurse. Grabe naman talaga no? Nakakaawa si na Tita Lineth at Annalyn sa kanya. Mas matindi pa siya kay Ma'am Moira. Sumang-ayon si Nurse Ivan. Oo nga, tapos isipin nyo, no? Silang dalawa ni Ma'am Moira magkakatuluyan? Naku. Natatawa naman sina Doc Yula at Doc Joy sa sinabing yun ni Nurse Ivan. Hindi nila alam, nasa paligid na si Zoe. Papunta na sa kanila. Malayo pa lang ay narinig na ni Zoe ang tsismisa ng mga doktor at nurse. Nagkomento pa si Doc Yula na may halong pang-iinsulto. Ano ba yan? Ang malas naman na magiging anak nila. Maya-maya ay hindi niya inaasahang sasabunutan pala siya ni Zoe. Nagsigawan ng mga kaibigan. Inaawat nila si Zoe. Nagtataka silang lahat bakit ganito ang reaksyon ni Zoe. Sabi ni Doc Joy, ano ba yan Zoe? Bakit kailangan mo namang manakit? Wala naman kaming ginagawang masama sa iyo Hindi naman ikaw ang pinag-uusapan namin. Lumaban si Zoe. Narinig kong pinag-uusapan nyo na naman ang mami ko. Ano bang kinalaman namin kay Doc Carlos? Bakit pilit nyo pang dinudugtong ang mga pangalan namin sa kanya?
Sinasabi niyo pa kapag magkatuluyan sila ay malas ang magiging anak nila? Sabi ni Nurse Karen. So, ano naman kung nasabi namin yon? Not unless ikaw ang anak nila. Hindi rin naman malayo dahil kaparehas mo ang mga ugali nila. Natahimik si Zoe. Pakiramdam niya, guilty siya. Pero lumaban pa rin siya. Pero wala kayong karapatan na idawit pa kami ni Mami sa kasalanan ni Doc Carlos. Hindi naman namin siya kaano-ano. Sumagot si Nurse Ivan. Okay, fine. Labas na kayo doon. Pero hindi ba dapat mag-apologize ka kay Doc Yula? Dahil nasaktan mo siya? Umirap si Zoe. Nagsorry siya ng labas sa ilong. I'm sorry. Sige na, bumalik na kayong lahat sa trabaho. Puro kayo chismisan dyan. Nagsibalikan na nga sa trabaho ang mga marites. Sa pagpapatuloy naman ng habulan ni na Carlos, RJ at Lynette, nakakuha ng tiyempo si Carlos na harangan ng dadaanan ni na RJ. Walang choice si na RJ kundi ang tumigil. Bumaba si Carlos ng kotse. Pababa rin si RJ. Pinipigilan ni Lynette si RJ na wag nang bumaba pero mapilit din ito dahil alam niyang hindi titigil si Carlos. Napilitan na rin bumaba si Lynette para sundan si RJ. Nagkasagutan sina Carlos at RJ. Sabi ni Carlos, RJ, ibigay mo na sa akin si Lynette para hindi na kayo nasasaktan. Ako ang asawa niya. Wala kang karapatan sa kanya. Palaban si RJ. Hindi ko ibibigay sa iyo si Lynette. Para ano? Para saktan mo na naman siya? Isa kang halimaw, Carlos. Wala ka nang kinikilala. Nababaliw ka na. Sabi ni Carlos, kung hindi mo ibibigay sa akin si Lynette, siguradong masasaktan kayong dalawa. Lynette, sumama ka na sa akin. Sumagot si Lynette. Hindi ako sasama sa iyo. Narindi na naman si Carlos. Lumapit siya kay Lynette. Hahablutin sana niya ito pero sinuntok siya ni RJ para mapigilan. Hanggang sa nagsuntukan na nga silang dalawa. Nagpalitan sila ng suntok. Napuruhan si RJ dahilan ng pagkakabagsak niya. Nakakuha ng tiyempo si Carlos para ilabas naman ang baril niya. Tinutok niya ito kay RJ. Sa malayo ay nakita ni Lynette ang ginagawa ni Carlos. Sa takot niya para kay RJ ay tumakbo siya at nilapitan niya si Carlos para awatin. Nakikipag-agawan siya sa baril. Sakto malapit lang sila sa bangin. Babae si Lynette at mahina. Tinabig siya ni Carlos hanggang sa tumilapon si Lynette. Nagdiretso siya sa bangin. Nagsigawan sina RJ at Carlos sa pagtawag ng pangalan ni Lynette. Si Lynette sumigaw rin. Mahuhulog na sana siya. Mabuti may isang sanga siyang nahawakan. Hindi siya nalaglag dahil mahigpit ang pagkakahawak niya dito. Humihingi ng tulong si Lynette. Pangalan ni RJ ang sinisigaw niya, hindi kay Carlos. Narinig yon ni Carlos. Galit na galit siya. Ayaw niyang magsama sina RJ at Lynette. Nakipag-unahan siya kay RJ para kuhanin si Lynette. Nung makita ni Lynette na si Carlos ang naunang sumilip, ay ayaw niyang ibigay ang kamay niya para hilahin siya. May nakitang bato si RJ. Pinukpok niya sa ulo si Carlos hanggang mawalan ito ng malay. Tinulungan ni RJ si Lynette para makaahon sa bangin. Hinila niya si Lynette hanggang sa maitaas na niya nga si Lynette. Pagod na pagod sila. Nagyakapan na naman sila. Nakita nila si Carlos. Walang malay. Maya-maya pa ay nandyan na ang mga pulis. Dumating na rin sa wakas. Huhulihin na si Carlos. Pero dahil malakas si Carlos, agad siyang nagising. Tatakas siya mula sa mga pulis. Makakatakbo siya. Hahabulin naman siya ng mga pulis. At yan ang pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para sa marami nating updates.